Yan po ang mga pumirma. Talagang hindi pinayagan ang pananakot ng China at pagwawalangya. Tito Soto, Ping Lacson, Kiko Pangilinan, Mig Subiri, Erwin Tulfo, Risa, Tulfo uli, Win Gatchalian, Loren de Garda, JB Eres ito. Ano to? Itong tatlo nasa baba. Wala ka nang aasahan dyan. Camille Villar, Mark Villar, Jingo Estrada. Sumasampa na lang yan para sa good image. Bam Aquino, Lito Lapid. Ayan po yung mga pumirma. Dahil naniniwala sila na salbahe ang China. Hindi ka masasaktan sa karikature. Hindi ka masasaktan saan? Hindi ka masasaktan sa edit. Mga tanga. Ito ba po ha? Ito yung hindi pumirma. Yan po yung mga taksil. Sino pa ba? Siyempre Duterte Black. Aray ko. Dalawang Cayetano. Si Bato. Biro mo may communication pa si Bato, no? Pag ordinaryong tao ka, nagtatago ka, wala ka eh. Pero pag ang senador nagtatago, may communication. Aray ko. Siyempre si Jesus Escudero, nasan ka na? Tahimik kang hayop ka. Butas ang mukha mo. Tibonggong animal. Eto, Marco Beta. Babang Mahaba. Si Tangang Robin. Joel is Lord. Yan po ang pumabor sa China. Tingnan nyo po kung gaano po yung mga senador natin ay hindi na pinipili ang bansa. Tinatakwil nila ang pagiging Pilipino. Hindi nila kinakampihan ang sariling Pilipino. Mas kinakampihan nila yung inanakit ng hayop na China. Tama po ba yan? Mas kakampihan mo yung kahayupan ng China dahil nasaktan sila sa edited picture. Atin daw ang West Philippine Sea pero nuknukan kayo ng kupal. Aray ko. Sino pinaplastic nyo? Meron pa kayong West Philippine Sea. Tapos kinampihan nyo yung China dahil nasaktan sila sa edited picture. Mga kupal. Aray. Dito mo tinayo ang salin lahi mo. Lagi mo pipiliin ang bayan mo. Huwag mo unahin ang sarili mo. Dahil kinamkam mo ang bayan mo. Ikaw ang totally na nakinabang sa bayan mo. At pag nawala yung bayan mo, dun ka problema. Dahil wala ka lang pagkakakilanlan. Kaya nga nandyan ang ating mga sandatang lakas, pinagtatanggol ang ating bayan. Dahil bayan dapat unahin kahit anumang oras. Hindi mo pwedeng ipagtanggol ang ibang lahi. Kapag usapin na ng nasasakupan, laging unahin mo yung sariling atin. Huwag mo isipin yung pangkasalukuyan, isipin mo yung kinabukasan. Yung mamanahin ng salin lahi natin, mga anak, apo natin. Mamaya paggising natin, may apo tayo, may anak tayo na lumalaki na, matanda ka na, putek, wala ka ng bayan. Paggising mo, puro Chinese na naririnig mo sa kapitbahay mo. Sino gusto nyo magtatanggol sa sariling bayan natin? Ang dami nagpapakatuta sa China ngayon. Ano gusto mo? Yung dating presidente, tuta ng China. Yung vice presidente, tuta ng China. Yung future president, ayan yung future president ng after ni Sara. Tuta ng China. Kita nyo si Barbie Duterte, sinubo na naman ang ethics ng China. Biro nyo ha, nagkakainitan ngayon dahil sa kupal na ambassador na to, na nananakot, pinapalayas po ni Erwin Tulfo. Lumayas ka dito, kupal ka kung ayaw mong sumunod dito. Pero si Barbie Duterte, wala siyang pakialam, basta susubo ko ang ethics mo, China. Putik yung Davao, kita nyo? Most dangerous place na sa Pilipinas. Si Sara, most corrupt vice president. Pinapakita lang nito na pinapabura nila ng China. Samantalang si Erwin Tulfo po, pinapalayas na yan. Lumayas ka, baste, kung ayaw mo dito, subo mo yung ethics, palayas. Aray ko. This is our house. Hindi sila ang boss natin at tayo ay mga tautawan lang nila. Tama, yan ang mga totoong Pilipino, totoong makabayan. Wala kaming pakialam sa inyo. Kahit maliit ang bansa namin, hindi nyo kami pwedeng pagmalakihan. Hindi po ito labanan ng kung sino makapangyarihan. Oo, malakas sila. Pero sana naman mas malakas tayo sa puso, hindi sa nguso ni Baste. Aray ko. Bakit? Sila Jose Rizal, sila Andres Bonifacio, dambuhala yung kinaharap nila, pero puso lang pinagana nila. Ano nangyari? Nagkaroon tayo ng demokrasya. Ganun po yun. Hindi nasusukat yan sa lakas-lakas. Diba? Ganun ginawa nila eh. Malakas ba tayo noon? Hindi tayo malakas noon. Espada laban sa barel. Binigyan lang tayo kailan lang tayo nagkabarel. Pero pinagana ng mga bayani yung puso. Kasi, mas makapangyarihan ang puso, mas malaki to. Porkit wala tayong kapasidad, hindi tayo lalaban. Lalaban tayo. Tsaka na yung tutulong ng USA. Kung siswertehin. At least lumaban tayo. At least yung bansa natin, hindi tayo parang tain at pinandidirihan. Na iniintay muna natin yung tulong bago tayo kumilos. Kikilos tayo. Kahit wala tayong kapasidad. Ganun eh. Bansa natin to eh. Ano gusto nyo? Aasa tayo sa ibang bansa bago tayo kumilos? Kumilos tayo. Kung ano man kapasidad natin, kumilos ka. Kama na milyon, trilyon. Nauubos yan. Pero yung dignidad mo, yung integridad ng pagka-Pilipino mo, pag naubos sa'yo yun, daig ka pa ng tae. You do not have the moral authority Tama. to lecture Filipinos about freedom of speech. Tama. Because freedom of speech does not exist in your country. Babayan at sino nyo, hindi makapagsalita dahil komunista kayo. Walang freedom of speech. Iba yun sa Pilipinas. Pwede kami magsalita dito kung gusto namin. Kung gusto namin ituwid ang mali, pwede namin sabihin yun. Sa inyo, pag tinuwid kayo, ano mangyayari? Hindi tumatanggap ng argumento. Hindi tumatanggap ng diskusyon. Sila ang laging tama. Sila ang dapat masunod. Sila ang dapat magmando. Sila ang dapat talagang pakinggan palagi. Laging one-sided dahil sila ay komunista. Tapos pagdating sa atin, masasaktan sila. Huwag kayong masaktan dito. Huwag nyo kaming pakialaman dahil demokrasya ang bansa to. Lahat kami pwedeng magsalita. Lahat kami pwedeng mamuna. Diba? Kasi sa bansa nyo, hindi kayo sanay ng ganito.
na binabatikos ang dapat batikusin. Dahil sa inyo, pag binatikos, papatayin nyo. Ganito ang senador. Hindi yung senador na nasasaktan ka dahil inedit yung picture ni Xi Jinping. Animal. Our house, our terms. Mr. Yes. Respect. Tama po yun. Sa ating bahay, tayo ang masusunod, tayo magmamando. Ba't nyo kami tuturuan na huwag mag-edit ng picture nyo? Oh, naturuan ba namin kayo na huwag nyo kami baumbahin? Biro nyo po picture. Picture, nasaktan sila. Eh, ano pong nararamdaman ng mga ingisda natin habang binobomba? Ano nararamdaman ng Coast Guard nung naputulan ng kamay? O sige, tatanggalin namin yung picture ni Xi Jinping. Paputol ng kamay mo, ambasador. Ugaling bully yan eh. Gusto na siya lang ng bubuli, pero pag siya binuli, iyakin. Respect our officials, respect our freedom of speech, and respect the simple truth that this is not your country. Tama! Mr. President, the Filipino people are not afraid. We are not silent, and we will not be bullied, politely or otherwise. Matuto ka, baste. Hindi yung basta dumating yung ambasador, subo edits kagad para hindi kayo putulan ng pensyon. Aray ko. Kahit anong mangyari, Pilipino, hindi dapat laban sa Pilipino. Pilipino, laban po sa banyaga dapat. Hindi naman po sabi natin labanan natin ang banyaga. Pero pag ang banyaga po, nakikitaan na natin ang pang-aabuso, hindi mo dapat kampiyan yan. Alam mo ang kapasidad ng banyaga na abusado, hindi mo dapat pinagtatanggol yan lalo na isa kang senador. Mahiya ka namang kupal ka. Alam mo ang kapasidad ng pang-aabuso ng China sa ginagawa natin, may gana ka pa magtanggol? Ha? Ano ka? Ano tawag sa'yo? Modern makapili ka eh. Diba, hindi natin pinagtatanggol dapat ang mga banyagang abusado. Ilan na ba na walang iya sa atin sa West Philippine Sea na sa sariling atin, winawasak tayo, na sariling atin, winawalang iya tayo. Tapos may gana ka pang magsabi na nasaktan ng Xi Jinping dahil sa edited picture. Abay, kupal kayo.